Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Oy, shoutout kay Sir Jayski ha. Kay Sir Jayski galing tong bagong cup ko eh. New era. Tapos meron pang isa nga eh. Ito, ibang brand to, hindi to new era eh. Pero $40 siya. Michelle and Ness. Ngayon lang ako makakagamit ng ganyang brand. Anyway, proceed tayo dito sa una nating content. So, ang unang content, si Pope Francis, pumanaw na, 88. Alam ko magaling na to eh. Di ba sabi nila, okay na to, nagkaroon na nga to ng public appearance eh, tapos biglang ganyan. Hindi mo talaga masasabi, no? Meron naman nakaratay na sa hospital, humahaba pa ang buhay. Tingnan nga natin details. Bagamat hindi na ako active sa pagiging Katoliko, naalala ko nung pumunta yan dito sa Pilipinas eh. Ang unique sa kanya kasi, lagi siya nakasmile, no? Siya yung Pope na, tsaka medyo parang siya eh, yung medyo kalog siya na Pope eh. Parang madaming memes sa kanya na hindi naman offensive pero parang siya nakakatuwa. Live nakuha yan sa St. Peter's Square sa Vatican City kung saan patuloy na bumubuho sa mga Katoliko kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis. Isa lang yan sa kabi-kabila ng pagpupugay sa tinaguriang People's Pope sa buong mundo. Tingnan natin yung Si Maki Pulido. yung mismong detalye. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Medyo hirap na nga siya magsalita, no? Hirap pa, pero bumati pa rin si Pope Francis sa libu-libong dumalo sa Easter Sunday Mass. Figli, Spiritu Santi. Amen. At umikot sakay ng Pope Mobile para malapitan ang mga dumalo. Ito na pala ang huling pagkakataong makikita siya ng publiko sa St. Peter's Basilica sa Vatican City. Kanina, Carissimi fratelli e sorelle, Dear brothers and sisters, it is profound sadness. I must announce the death of our Holy Father Francis. con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. inanunsyo sa isang video statement ang pagpanaw ni Pope Francis sa edad na 88, pasado alas 7 ng umaga, oras sa Vatican. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, Hindi rin nagising ganun? coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Bago ang pagpanaw ng tinaguriang People's Pope, mahigit 5 linggong nakipaglaban sa sakit na double pneumonia si Pope Francis. Nakarecover siya kamakailan at Ganda pa ng aura niya eh. nagdasal sa kanyang paggaling. Kabilang naman sa huli niyang naharap noong araw ng pagpanaw ay si US Vice President J.D. Vance. Hello. So good to see you. Sa huli niyang pagharap sa Vatican, mensahe ng kapayapaan pa rin ang inihanda niya, bagamat binasa na lang ng kanyang aide dahil hirap ng huminga. Panawagan niya, ceasefire sa Gaza at kapayapaan sa Ukraine na nakikipaggera sa Russia. Para sa GMA Integrated News. Tapos ito, di ba mamimili na ng susunod na Pope, no? Alam ko may process yan eh. Nung Catholic school kasi ako nag-aral na na parang na-discuss sa amin, no, na yung may aabangan na usok yan eh. Parang magbobotohan yung mga, kung sino man yung mga magbobotohan na yun, tapos ilalagay sa isang parang pugon. Tapos aabangan, pag puti yung usok daw na lumabas, ibig sabihin, may Pope na bago. Tapos kasama daw si Tagle, oh. Kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis, kailangan pumili ng simbahang Katolika ng susunod na Santo Papa. Ang mga kardinal mula sa iba't ibang bansa na posibleng humalili bilang Santo Papa, tinatawag na papabile.
Ayon sa Reuters, kabilang sa may itinuturing na papabile si Cardinal Luis Papabile. Antonio Tagle ng Pilipinas. Naging kardinal si Tagle noong 2012 at kinilala siya ng ilan bilang Asian Francis dahil sa pareho nilang pananaw sa social justice. Bukod kay Tagle, may 8 pang ibang pari na itinuturing papabili o posibleng Dami, no? susunod na maging Santo Papa mula sa iba't ibang bansa. Medyo ano yun eh, masalamuot na proseso yun eh. Yung panoorin nyo yung Da Vinci Code ba yun? Or Angels and Demons? Yung kay Tom Hanks. Panoorin nyo yun. Nandun yung process kung paano pipili ng susunod na Pope eh. Angels and Demons yata. Yung may Illuminati, no? O next tayo, next issue. Si Haji Alejandro, kilala nyo? Hindi ko na naabutan to eh. Ito malamang naabutan to nila Sir GC, tsaka Sir El Jaco. Si Haji Alejandro. Malungkot na balita rin, partner. Pwede na natin i-announce, no? Itong sunod-sunod itong mga nangyari, mga entertainers natin, 'di ba? Remember Pilita Corrales, tapos Nora Honor na hindi pa naililibing. Ngayon naman, ang balita ay yung singer at actor na si Haji Alejandro pumanaw na sa edad na 70 years old. Nakikiramay po kami sa pamilya po ng aktor na singer-actor na si Sir Haji Alejandro, sa buong pamilya po niya. Kaugnay po ng kanyang Ang alam ko details ito, may cancer yata ito eh. Colon cancer ba? Tingnan natin sa Wikipedia. Haji Alejandro. Meron bang Wikipedia page ito? Ito meron. Naging pop star siya 1970s. Colorectal cancer nga meron. Diba yung yung cancer na yan sa sa kinakain kasi yan eh. Para maiwasan niya, magtubig kayo na magtubig para ma-wash yung Ang importante kasi diyan, mailabas mo yung dumi sa katawan mo eh. Diba? Ang mga ang mga hit song niyan, hindi ko alam to, kay ganda ng ating musika. Ano yun? Panakip butas at nakapagtataka. Parang hindi ko naman alam yung mga kanta nito. Yun, naririnig ko yung bansag sa kanya na kilabot ng mga kolehiyala. Pero yung mga kanta niya na, alam mo, kay ganda ng ating musika, ano yun? Sorry, hindi ko na naabutan niya. Siguro yung mga nakaabot dito may apon Anyway, next video. Ito, nagva-viral ito. Sinend sa akin ito, shoutout Sir Solja TV. Ito so ayon dito sa post, i-zoom natin Ito yung sa police. Sabi ganun, pabatid sa lahat nangyaring karahasan sa aming tahanan. Sabi ganun dito, gusto namin ipaalam sa publiko ang isang napakasakit at nakakatakot na karanasan na nangyari sa amin. Pinasok po kami ng isang lasing na pulis sa aming bahay ng walang warrant. Wala po siyang malinaw na pakay, kundi may hinahanap siyang tao na hindi naman niya nakita. Sa halip kami ang pinagdiskitahan niya. Sinira niya ang aming pinto. Tinutukan kami ng baril at lahat kami ay sinaktan kasama ang mga lola ko at kapatid ko na 16 years old lang. At ako mismo, kinaladkad niya ang lola ko, gusto niyang hubaran ang kapatid ko. May balak ito. Hinawakan niya sa maselang bahagi ng katawan. Hindi lang po kami ang biktima, pinasok din niya ang ilang bahay at mga kapitbahay namin at hindi rin ang ginawa rin ang kahalintulad na pananakit. Wala po siyang karapatang gawin ito.
wala siyang search warrant, lasing siya, armado at malinaw na ng abuso ng kapangyarihan. Humihingi kami ng tulong at hustisya para sa nangyari. Hindi dapat ito palampasin. So, ito yung nangyari. Ano ba to? Oy, kuya! Kuya! Tawagan mo siya! Puta na! Huwag yung kapatid mo! Ay! Wait lang tayo! Hindi mo may kasalanan dito! Kuya! Huwag mo kami! Ay! Ay! Ano ba nangyayari sa mga pulis na to? Anong warrant? Yung mga polis ka ginawa niya ng kwento eh. Ginawa niya ng kwento yung mga polis. Ang sabi niya sa mga polis, tinibrihan yung mga adik. Sige nga. Sige. Oh, sige. Sige po, check niyo po. Lasing po kayo, kuya. Hindi ako, kung papanig ako dito, lasing ba ako? Amoy alak ka po. Oh, hindi ako amoy alak. Ang amoy alak, yung mga kasamahan ko. Oh, hindi ako alak. May ano to? Amoy alak. Kaya ako pinapalit dito, kasi para check si Dimple. Oh, sige po, i-check niyo po sa taas. Wala po dito. Ito po, tingnan niyo po, kwarto po namin to, wala pong tao. Sige po, kuya. Oh. Kuya! Bakit ka po nanganakit? Kuya! Hindi ako nanganakit. Huwag mo ano, kuya? Si Dimple ang may kasalanan nito. Pero hindi po Nananahimik kami kami sa estasyon, sasabihin niya, Oh, sige po. may droga dito. Oh. Ngayon, nananahimik kami sa estasyon, sasabihin niya, sige. Hindi rin tama yun, boss. Ay, lola ko. Kuya, wait lang, kuya! Ano ba? Kuya, makakakit pa! Wag, kuya, wag! Hindi ako may kasalanan si Dimple. Kuya, wag! Ano ba naman nangyayari sa pulis na to? Iko-content ko talaga ito pag natulpo to. Yan, sinira niya yan. Isa to, pinilit ko lang ipasok na yan. Para, hira niya. Sira na yan. Ito rin. Yan, Ano ba nangyayari sa... Ito daw yung pulis. Shopee na pupunta. Ba't sa Shopee na pupunta? Anyway, maabangan ko to sa Tulfo. Bakit kailangan pumasok? Ba't kailangan papasukin nyo? Tapos pagka ganyan na, sa bagay, no, kung natatakot yung mga, kung pinwersa niya nga naman, nakalagay kasi doon, pinwersa niya yung pinto na mabuksan eh, dahil sira-sira yung lock eh, no? Grabe, ano ba nangyayari sa mga pulis? Parang tanga yung katwiran niya, yung sinasabi niya na, ano sabi niya dito? Anong warrant? Yung mga polis ka ginawa niya ng kwento eh. Kahit na. Ang kwento yung mga polis. Anong warrant daw? Sabi niya gano'n, no? Anong warrant? Hinahanapan siya ng warrant kasi para may hinahanap eh. Anong warrant yung pulis ginagawa niya ng kwento? Eh di sampahan mo ng reklamo kung ginagawan ka ng kwento, di ba? Kaya nagpapatupad ng batas eh, bakit idadaan nyo sa ganyan? Tingnan na lang natin kung matutulpo itong taon to. Anong warrant? Yung mga polis ka ginawa niya ng kwento eh. Ginawa niya ng kwento yung mga polis. Ang sabi niya sa mga polis, tinibrihan yung mga adik. Sige nga. Sige. Oh, sige. Sige po, check niyo po. Lasing po kayo, kuya. Hindi ako, kung papanig ako dito, lasing ba ako? Amoy alak. Kung papalik ba ako dito, lasing ba ako? Hindi ako amoy alak. Ang amoy alak, yung mga kasamahan ko. Hindi So, ibig sabihin, uminom kayo. Tapos saka ka pumunta ako dyan. amoy alak. Kaya ako pinapalit dito, kasi para check si Dimple. Oh, sige po, i-check niyo po sa... Ano to? Medyo may... Abangan na lang kita sa Tulfo, sir. Grabe, ba't ganun ka... Dito sa Pilipinas, alam mo ang pagiging police sometimes, no? Parang power eh. 'Di ba? Dahil pag police ka, kahit nga lang PO1 ka pa lang eh, lalo na pag nakahawa ka na ng baril, no?
parang powerful ka ng tao. Kaya sometimes yung mga ganito, masarap talagang kalusin itong mga ganito eh. Yung nakikita mong kaya sometimes sabi nila, si Tulfo daw, wala daw sa proseso. Diba? Namamahiya daw si Tulfo. Pero sometimes, no, satisfying mapanood na mapahiya yung mga ganito kayabang na mga nilalang. No? Sabihin na natin kasi may sinasabi silang Tulfo brand of justice daw eh. Pero yung the fact na nakita mo nauutal-utal ito dun sa programa ni Tulfo, kinda satisfying na rin. Kasi kung titingnan mo, kung hindi rin naman ipapahiya ni Tulfo yan, wala rin mangyayari sa kaso nito, no? At least kahit pa paano, kung hindi man makulong ito, alam mo yung mapahiya lang siya sa mapahiya lang siya sa public. Yung parang iiwasan na siya ng mga tao, yung kumbagang makikilala siya na parang siya na yung yung parang mapapahiya. Yung makikilala siya ng tao sa ganyang ginawa niya. Mas maganda ng ganun eh. Kasi syempre, let's say, ialis natin. Ako naniniwala naman ako kay Attorney Libayan na yung Tulfo brand of justice eh, parang hindi nga naman maganda. Pero kung iisipin mo kasi, ito no, ito katulad ni ate, ito magsasampayan ng kaso dun sa police station kung saan nandoon ito. Parang awkward kasi naman nun. Sa tingin mo ba gugulong yung reklamo nito kung hindi sila magpapatulong kung kanino? Diba? Pero sinasabi kasi nila daw, ito legit ha. Pag nagpatulfo ka daw kasi parang gagamitin ka lang sa YouTube, then ire-refer ka lang sa PAW hanggang sa hahayaan ka na. Yun ang naririnig ko. Sabi. Parang wala ring nangyari. Pero at least kahit pa paano, mapahiya man lang sana ito. Kasi kung sila lang ang maglalakad, itong mga magkakapatid na to, yung mga lola nila, sa tingin mo ba may mangyayari? Diba? At least, kung matulfo man ito, at sakaling may mangyari sa kanila, alam na agad kung sinong pagbibintangan. I don't know, no? Kasi ganyan kabulok kasi ang justice system sa Pilipinas. Alam mo yun, sometimes kahit sobrang lakas na ng ebidensya, tapos yung parang tatagalan pa ng mga ilang taon. Kahit alam mo yun, yung obvious na guilty na yung nasasakdal. Pero kailangan daw sumunod sa sa due process, 'di ba? Let's say halimbawa mag-guilty ito, no? Nahatulan siya ng guilty, syempre aapila pa 'yan. 'Di ba? Pero sometimes iniisip ko, hindi ba pwedeng gamitin na lang natin yung common sense natin bilang judge? Na let's say, nakita mo na sa video na siya na yung bumaril mismo doon sa biktima. May CCTV, no? O katulad nito, dito na, wag na tayo lumayo, no? Katulad yan, malinaw na pang-aabuso ito. Hindi ba pwedeng itong ebidensya na to, dito na agad, wala nang hearing? Ito na agad ang gawing ebidensya. Kasi ano pa bang i-justify dito kung bakit niya nagawa yan? Ano pa i-justify niya? Lasing siyang pumasok ng bahay. Tapos nang abuso siya dun sa ano. Ano pa bang kailangan i-justify dyan? Kasi alam ko yun ang role ng abogado eh. Pagka nagkaroon ng abogado dito, syempre may karapatan din itong akusado, di ba? Pero pag ganitong ka-obvious na, parang minsan hindi ko lang siguro naiintindihan. Pero minsan iniisip ko, hindi ba pwedeng gamitin na nung judge yung kokote niya na malinaw na may paglabag na ditong nangyari? Parang, ba't mo pa bibigyan ng pagkakataon na magdahilan yan? Pero wala eh. Ganun talagang proseso. Wala tayong magagawa eh. Diba? At pag nag-guilty yan, syempre aapila pa yan. Diba? Ang dami pang kaya sometimes, diba? Minsan street justice na lang ang kakapitan mo eh.
Kasi pagka wala ka talagang pera, alam mo yun, parang wala ring patutunguhan yung kaso mo dito sa Pilipinas. Yung maiging manahimik ka na lang. Kaya sometimes, yung pinipili na lang ng iba na magpaareglo na hindi mo rin naman masisisi. 'Di ba? Pag nagpaareglo na lang, katulad nung tao namin dati. Yung anak ng babae na rape ng isang politiko. Hindi ko na mention baka mamaya issue pa. Na-rape siya ng isang politiko or anak yata ng politiko. Syempre walang pera Ayoko namang husgahan na nagpaareglo na lang sa certain amount of money. Million din naman ang areglo. Sabihin mo man na mukhang pera yung biktima. Pero yung pag-areglo kasi nun, form of justice na yun eh. Yung aregluhin sila. 'Di ba? Awa ng Diyos naman, wala naman nabuo doon sa rape. As in, naghahasa lang talaga. Hindi naman nagbunga ng bata. Pero yung syempre, yung iba titingnan, bakit hindi mo ipaglaban? Hindi mo ipaglaban, hindi mo ipakulong. Sometimes yung mga hindi sangkot dun sa kaso, yung pa yung mga matatapang magsalita ng ganun eh. Pero minsan hindi nyo rin naiintindihan na syempre yung hassle nun, tapos powerful pa yung nakalaban mo. Hindi ko kayo tinuturo maging duwag. Pero gusto ko lang sana intindihin nyo kung bakit pinipili ng ibang tao na magpaareglo. Hindi dahil mukhang pera. Kasi nung binayaran na sila ng form of justice na yun eh. Nung inareglo sila. 'Di ba? Pero kayo, nasa sa inyo pa rin naman yun. Halimbawa, kung mas matimbang sa inyo ang honor, may mga tao kasing ganun eh. Na mas matimbang sa kanila yung dangal nila. Kaya kahit mahirap, kailangan ilaban nila. Pero mahaba-haba kasing lakbayin eh. Yung hindi ka patutulugin nun araw-araw. Kahit pa sabi mo libre yung abogado nun, di ba? Anyway, napunta na tayo sa Next video. Ito yung yung kay Kiko. Mga pinapasan yung video. Paborito nyo talaga si Kiko, no? Yung pala yung nangyari. Yeah. 1, 2, 3, go! Nabitawan niya, Or, hindi, okay lang pala na bitawan niya. Kaya lang, hindi wide yung pag-spread ng lambat. Hindi siya wide, tinan mo ha. Kung mapapansin nyo, unahin nyo muna itong edited. Yung spread. Diba yan, malawak yung spread ng lambat. Itong isa. 2, 3, go! Hindi, hindi ganun ka. Ito yung sinasabi ko, Ito yung sinasabi ko. Yung pagre-retoke nila ng video, yung pagre-retoke nila ng video, syempre sasabihin nila wala naman masama, video lang naman yan. Pero kung akong tatanungin, form ng panluloko ito eh. 'Di ba? Bakit mo ire-retoke yung video para magmukhang alam na alam niya yung alam niya yung ginagawa niya. Dito pa nga lang yung mga maliliit na detalyeng ganito na inuulol tayo ni Kiko. Sayang nasabi ko nung last vlog ko, okay ka naman, Sir Kiko eh. Hindi mo na kailangan gawin itong mga ganitong bagay. Diba? Mas gusto kita kay kay Willie Rebillame tsaka kay Philip Salvador kung
kung papasok sila at may ikaw, payag na ako ikaw pero yung ganitong ginagawa kasi, katrapuhan talaga ito Hindi magandang, yes, makikita natin sasabihin ng iba, yung mga supporter nito, video lang yan. Pero wag niyong kalilimutan sa mga simpleng bagay kasi na to, inuulol tayo Paano yung yung mga importanteng bagay na, 'di ba? Dito nyo nalang makikita maliit na bagay lang ito tapos ganito pa yung gagawin, lolokohin pa tayo. Nagigets nyo ba ibig ko sabihin? Sanay na sanay manloko. Bahala kayo. Kung gusto nyo si Kiko, tandaan nyo, baka mamaya hindi lang video ang retokehin yan. Pag nandun yan. Hindi, yun na sa akin lamang po. Kung gusto nyo iboto yan, di iboto nyo. Sa akin, lalo lumalayo ang loob ko dito Inaano ko na, kinakampanya ko na nga ito Wag na lang si Willie, kahit ito na lang. Pero may nadidiscover na naman na diba? Ewan ko ba sa atin? Alam mo, kung let's say sablay, let's say sablay yung pagbato. Kung ako yun as it is. Talaga namang hindi ka naman marunong talagang magbato ng lambat Anong gagawin natin? Di ba? Unang-una, ginusto mo magpa-video dyan. Di magtawanan tayo, ay sablay. Kahit ako, kahit ako nandyan, malay mo, sablay din akong magbato ng lambat Pero i-make sure ko na magtatawanan na lang tayo. Di ba? Hindi yung ipapalabas ko pa sa video na ang galing-galing ko. Ito yung mga maliliit na bagay na dapat binibigyan ng pansin Tapos ito naman, mag-research daw kayo how many bills na inotor daw. Hindi ito yung usapan Hindi ito yung usapan Parang sablay ito. 'Di ba? Yes, may mga bills siyang pinasa, pero 'di ba? Sana naging honest. Sabi niya, Kiko is very professional and honest person daw. Di sana, pakita mo. Kung sumablay ka dyan, pakita mo. Pagbato lang naman ang lambat yan Bakit i-cover up nyo pa? 'Di ba? Para sabihin na sobrang expert ng idol nyo sa pagbato ng lambat. May intindihan naman na sumablay siya dahil hindi niya naman kasi talaga gawain yan. Kung sumablay siya dyan, may intindihan naman ng tao yun. Diba? Next video, to? Kay Edgar Erice. Ano to? Diyan sa Barangay 43, pinuntahan ko, tinulungan ko. Bakit? Pumunta sa Samaka, sa Dagat-Dagatan, nakakuha ng 5,000, pag-uwi, na heat stroke. 15 bilang taon, ang Pilipinas parang naging ayuda republic. Para tayong si Juan Taman, nakahanga, nag-aabang. Mahulog ang bayabas. Sana mahulugin ako ng tupa. Sana mahulugin ako ng ayis. Sana mahulugin ako ng meron pang God works. Mabigyan ka man, isang beses sa taon, pag naubos, hindi naman nabibigyan lahat. Sabi niya sa Facebook, sana all. Dati ang pangarap, sana makapag-umpisa ako maliit na negosyo. Ngayon na lang pangarap, bababasa mo sa Facebook, sana matupad ang pangarap ko, masama sa tupad. Oo nga may point Kailangan niya. si ate, nakakatatlo na ako, wala pa. Bakit si kuya? Paulit-ulit, lagi na lang siya. Paano si ate? Wala sip-sip sa barangay. Paano si kuya? Payag niya kahit ate. Yung 5,000, 2,500 na lang. Pag may hayenting tato, babawasan ka pa 500. Pag matakaw yung kapitan, 1,000 ka na lang. Pirma kayo rito sa barangay! Pirma! Ulitin kayo, kailangan beach kayo. Pag hindi kayo beach, wala kayo sa listahan. May CCTV ba rito? Nako! Patay kayo! Patay kayo meeting na guys! Wala na kayo sa listahan! Yung mga naghahati, ipapakulong ko yan.
Ninanakawan! Malusot sila, akala nila maliit na kasalanan yan. Hindi lang gobyerno ninanakawan yun, pati mahirap na tao. Pero kahit pa ulit-ulit kayong bigyan, umangat ba buhay nyo? Hindi. Opo, sabi nung isa. May point nga naman siya. No? Alam mo nung araw, nung kapanahunan nyo, wala namang ganyan, di ba? Pero ba't parang ang gaan ng buhay dati nun? Wala namang ganyan eh. Yung mga tupad-tupad na yan, yung mga 4-piece, wala naman dating ganyan nung araw eh. Pero nakakasurvive ang mga Pilipino nun. Sino ba nakaisip nung ganyan? Kahit nga rin ako naguguluhan din, parang, pero may mga political analyst na nagsasabi na maganda daw yun. Pero kung nakikita mo, alam mo, binibigyan mo lang yung tao, basic lang naman yun eh. Pag tinignan mo, binibigyan lang yung tao, parang wala na silang nagiging pangarap kundi mag-abang na lang ng mag-abang ng ganyan. Hindi, kayo pabor ba kayo sa, maybe, yung iba sa inyo pabor sa 4-piece, kasi feeling nyo natutulungan kayo. Pero, hindi eh, habang buhay bang ganyan? Ako, hindi naman kalakihan din ang sweldo ko sa current na trabaho ko ngayon. Pero yung mag-aabang sa 4-piece ng ganyan, ano ba, mga kababayan ko? Tama yung sinabi niyo dati, ang pangarap daw magkaroon ng negosyo. Ngayon, pangarap mapasama doon sa listahan ng, ng tupad. Ano ba? Sino ba kayo nag-imbento ng ganyan? Iniiba-iba lang ang pangalan eh. May tupad, may 4-piece. Ano pa ba yung iba? Na nandun? Kasi biblical yan, di ba? Parang sinabi doon na turuan mong mangisda, wag mong bigyan lang. Parang nag-fail yata yung government na umintindi sa ganun. Di ba? Yung mag-aabang na lang kung yun ang gusto nilang uri ng buhay, edi ganyan na lang sila habang buhay. Di ba? Forever na lang tayong mahirap. Lagi na lang binibigyan. Kasi kung binibigyan mo, let's say 5,000, mapupunta lang naman sa sa pagkain eh. Wala ka ng extra nun. Talagang pagkain lang talaga. Then sa susunod na buwan, gano'n naman uli. Di ba? Anyway, next video. Ano naman kay Diwata? Diwata Pares. Wala na talaga, no? Mga taga Quezon City, totoo ba na yung ni Diwata sarado na sa Quezon City? May nagsasabi sarado na daw eh. Hindi ko pa nga napupuntahan eh. Ito napuntahan ko na. Gusto ko namang i-compare yung lasa nito doon sa lasa sa Quezon City sana. May mga rumor na hindi daw kay Diwata yung parang ginamit lang yung name niya. Ibang-iba kasi ang presentation dito. Doon sa Quezon City, naka-post yun, di ba? Naka-machine. Pero dito sa niya, mano-mano ang nagtataka nga ako kung ano pa yung main branch ni Diwata. Yun pa yung low-tech. Di ba? Dito po ang pila dine-in. Wala na. Wala na, oh. Dati na hindi mahulugang karayom ito eh. Pinabayaan ni Diwata to. Nagpauto siya sa mga politiko, no? Instead na atopagin niya itong... May disqualification case daw ito si Diwata. Saan ko ba na hanapin nga natin yun. Disqualification case ni Diwata. Hanapin natin ha. Tingnan na. Wait lang. Baka nasa YouTube yun. Vendors party list.
This. Wait lang. Hindi na gumagana yung space bar ko eh. This. Okay. Tingnan natin na. Kasi parang pinagpapaliwanag sila eh. Saan na ba yung ano? To. Yun nga, nagtataka nga lang din ako kasi di ba sa dami nga na nag-file ng party list pero sa Windows lang nagkaroon ng ganito. Bakit siya yung pinagsasalita? Hindi naman siya yung unang nominee eh. Hindi naman siya yung chairman ng ano eh. Talagang ginagago lang talaga si Diwata na itong vendors party list na to eh. Bakit siya yung pagsasagutin nyo? Yun nga, nagtataka nga lang din ako kasi di ba sa dami nga na nag-file ng party list pero sa Windows lang nagkaroon ng ganito. So, yun lang naman ang reaction ko. Parang napaka-unfair. Kami naman talaga, lalo na ako kasi vendors naman talaga at saka si Tita Malu nanggaling din naman sa pagiging vendors niya hanggang ngayon. So, sa tingin ko naman, qualified talaga kami. So, yun lang po. Kasi nga, di ba, pag party list ka, let's say, ito ay party list ng mga mangingisda. Ako yung representative, no? Kaya nga representative ka party list ka ng mangingisda. Ibig sabihin, dapat ako, mangingisda din ako. Tama? Kung halimbawa, ako yung representative ng Aklan, taga-Aklan din dapat ako. Kaya nga representative eh. Itong mga kasamahan mo, mga milyonaryo yata ito eh, yung kasama mo diyan, parang asawa yata ng mayaman. Yung in-expose ni Ted Pailon. Ginamit ka lang, boy. Ano ba? Tapos, ikaw, pang ilang nominee, pang fourth nominee ka. Kahit pa kayo may pinakamaraming boto, 3 upuan lang ang makukuha nyo eh. Hindi ka pa rin sasamay unless may matigok dyan sa mga unang nominee dyan, di ba? Talagang ginamit na lang ng ginamit ito si Diwata eh. Ay, Diyos ko. Yung maikli na yung maikling news lang. Saan ba yan? Anyway, okay na yun. Final video, 38 minutes din tayo, no? Final video natin. May isa pa ba? Ito. Na kay Makagago to eh. Yung kay Von. Nung napanood ko nga to, parang nahiya din ako. Alam mo yung cringy? Yung parang inaano niya si Mr. Beast. Naghayag ng proposal si Von para kay Mr. Beast. So, ito si Bon Ordonia, no? Yung, alam mo yung siya yung parang vlogger na parang pag nagsasalita, yung parang laging iiyak. No? Jimmy. Ganyan ang style niya eh. Proposal si Von para kay Mr. Beast. So, Jimmy. Laging gumagano ang ulo eh. Jimmy. Something truly special. Mr. Beast! Would you be my son's godfather? So lumabas dito, mga kahombre ko, na pang sarili lang to. Ano ba ang tradisyon ng ninong at ninang sa Pilipinas? Yan ang magiging pangalawang ina o pangalawang nga naman, anak mo. Paano ka magnininong, paano ka magnininang ng taong hindi mo kilala? Sabihin na lang natin na pumunta si Mr. Beast, mga kahombre ko. Anything is possible, sabi niya nga, with God. And I believe that too. Okay, pwede, mga kahombre ko. Dumating si Mr. Beast. Naging inaanak niya si Lucas. Do you expect, Von, na sa tuwing tatawagan mo si Mr. Beast at kailangan mo ng tulong para sa anak mo,
Nandyan ba si Mr. Beast? Ang kailangan mo, Hindi kasi dito kasi sa Pilipinas, yung pagnininong, hindi naman talaga ginagawang ninong. For flexing lang yan eh. Katulad nung mga mga mayayaman dun sa lugar namin dati. Ang mga ninong nun, mga senador, mga politiko. Pero in reality, hindi mo na makikita 'yon after nung kasal, 'di ba? Para may alam mo may maikwento ka lang na naging ninong namin si ganire or naging ninong ng anak ko sa minsan nga yung pinagnininungan hindi pa kilala 'di ba? Masabi lang na nandoon sa si FLM nga ninang niya si Imelda Marcos sa kasal pero hindi naman siya kilala. Hindi naman siya kilala ni Anyway, so yan lang yung mapapag-usapan natin ngayong araw. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye po.